Ayan, close up natin, ano? Ganda ng ating mga tanim ngayon, ano? Malagong malago na sila. Ang dami na nating makukuha dito na talbos at saka pwede na rin tayong paunti-unti kumuha dito ng pwede nating itanim doon sa ibang area natin na hinahanda natin ngayon. But yung ating susunod na tinatanim, ginagamitan na natin ng plastic mulch. Mapapansin nyo dito sa ating mga tanim ngayon, ano? Sa paglago din ng ating mga tanim, since na hindi tayo gumamit ng plastic mulch, puntahan natin. Dahil hindi tayo gumamit ng plastic mulch sa unang batch na to, sinasabayan na rin siya ng damo. So yan ang problema kapag hindi ka gumamit ng plastic mulch, no? Maraming damo. So hindi ka nga gumastos ng konti sa paglalagay ng plastic mulch. Ang problema mo naman, gagastos ka ng labor para damuhan nito later on. So yan ang dahilan kung bakit ko sinasabi na maganda yung gagamit tayo ng plastic mulch sa ating taniman din ng kamote. Kasi in the long run, mas makakatipid ka dahil mababawasan ng labor mo dahil hindi mo na kailangan magpadamo. Hindi rin maapektuhan yung paglaki ng mga bunga ng mga tanim mong kamote. Close up natin, ano? Ganda ng ating mga tanim ngayon, ano? Malagong malago na sila. Ang dami na nating makukuha dito na talbos at saka pwede na rin tayong paunti-unti kumuha dito ng pwede nating itanim doon sa ibang area natin na hinahanda natin ngayon. But yung ating susunod na tinatanim, ginagamitan na natin ng marami po tayong kasing mga area dito na na hindi pa po natin natataniman, kasi nga hindi natin masyadong masikaso ng mga nakakaraan. So this time kahit busy tayo, sisingit po natin ito, natanim tayo ng kamote kasi nga hindi naman masyadong masikaso ang pagtatanim ng kamote. So marami pa tayo dito naka-schedule, lalagyan po natin ng plastic mulch lahat yan. Tataniman natin yan ng kamote para mas maging produktibo ang lahat ng mga area natin, ano? Ayaw natin kasi na puro damo ang tumutubo, ano? Although kuminsan yung dahil sa ating mga alagang hayop din, may mga kambing tayo, may baka tayo. Ayan, mga kulungan ng kambing natin. Okay din naman yung maraming area na may mga damo, pero mas productive syempre kung tataniman natin ng high value crop. Ito, malapit na to, ready na din to halos, no? Itong area na to, lalagyan natin ng plastic mulch later on yan. Okay, so dito tayo ngayon sa area na to, ayun, no? Dito tayo pupunta sa may area na yan. Ayan. Busy yung mga iba kong mga boys, si Kuya Jomar tsaka si Ido doon. Naglalagay sila ng plastic mulch ngayon. Okay, so ayan po, teamwork kami ni Kuya Sherdan. Yung mga boys naglalagay ng plastic mulch doon sa likod. Kami naman magtatanim, para maipakita namin sa inyo yung simpleng process ng aming pong ginagawang pagtatanim dito ng kamote. Yan. So as I mentioned sa mga previous video natin, gumawa po tayo ng improvised na planter. Ito, sa dulo niya ay merong parang
Y shape doon, ano, ginagamit natin yan para yun po ang magtutulak, maghahawak doon sa dulo ng kamote. So yan yung kamote. Ayan, gaganyan natin po, oh. Tutusok lang natin na ganyan. Ayan, oh. Tanim na tayo. Okay, simple lang, hindi natin kailangan yumuko. Lalo na sa akin noon nagkakaedad na, hindi na kailangan umupo kasi mahirap sa atin yung yumuyuko-yuko. Yan po yung problema ng ibang magsasakay, di ba? Laging nakayuko. Kaya may sakit sa may bewang lagi. Ito hindi na kailangan. Ganyan lang, oh. Oh. Gawa kayo ng ganito para matulungan kayo sa pagtatanim. Mahalaga dyan, tandaan nyo lagi, 3 nodes. Kailangan 3 node ang pumasok kasi mas malaki yung possibility na mas marami yung mga ibubunga niya. Kasi yung ugat nito, bawat node kasi naglalabas ng ugat. Okay, kung yung bawat node na yan, meron kayong 3, meron 3 node na magbibigay sa inyo ng bunga. Yan. Ganyan lang po kasimple, oh. Oh. Gagawin nyo, ilagay nyo na muna dito sa may ano yung mga tanim yung kamote, oh. Ihandaan nyo lang siya. Tapos tulak ka na lang ng tulak. Hindi ka mahihirapan, eh. Ganun lang. Yeah. Yung dulo nito meron siyang konting tawag dito, ito pa siyang video ito. Yan, pinagpalang araw po muli sa atin mga ka-hillside, no? So galing ako dun sa ating taniman ng kamote ngayon at ako ay nag-harvest ng talbos ng kamote. Bali kumuha ko ng iba-ibang variety namin. Meron kasi kaming 3 variety dito. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng insaladang talbos ng kamote. Tapos at the same time gagawa rin po ako ng tinatawag na crispy gagamitin na masarap na talbos ng kamote para sa ating pong dalawang putahe na ating pong ito pong hawak-hawak ko na to ngayon. Galing po ito ng Baguio City. Ano po, ito po ay nagmula pa doon sa talbusan o sa may kamotihan ng aking pong mother-in-law. So dinala niya po. Pero ito po ang pinakamalusog. Nung itinanim namin dito sa lowland, tamang-tama po siya, no? Nakita niyo, napakalulusog po nung kanyang mga dahon. So ibig sabihin, tamang-tama po yung pong weather condition, yung ating pong lupa para po sa ganitong klase ng variety ng kamote. So later on, hindi ko pa alam kung anong kulay nung bunga nito, pero as of the moment, pagdating sa talbos, tamang-tama ito doon sa ating pong crispy sweet potato leaves. Ito yung gagawin natin na crispy sweet potato leaves kasi lalapad ng kanyang dahon, no? Yan. Tapos meron din tayo na variety dito. Ito po yung isa sa mga variety na meron tayo dito. Ito yung may kulay. Malalapad din yung dahon niya. Hugis puso din yung kanya pong dahon. Hugis puso din yung dahon niya, pero ang kulay niya ay purple. Okay, so gagawin natin dito naman sa may purple na to. Gagawin natin itong insalada. Ayan. Paghahalu-haluin natin ito later on. Kuha ko ng mga iba-ibang mga leaves dito. Paghahalu-haluin natin sa isang sa salad, Filipino style salad. Okay? Or ang tawag natin diyan ay insalada. So, ito naman yung variety natin dito. Ito naman galing ito sa sa sentrong Pangasinan, doon nang galing ito. Okay? Ang hugis naman ng dahon niya, parang star. Ayan, star yung kanyang dahon. Parang mga star yung dahon niya. Ayan. Pero ito po yung typical na ibinebenta po sa palengke na talbos ng kamote. Usually ito yung makikita nyo sa mga palengke. Kasi napakasarap nito. Tamang-tama po sa anumang klase ng lutuin, pang sinigang o yung mga pangsangkap sa mga paborito natin na lutuin katulad ng sinigang na isda, baboy at ano pa man.
tamang-tama po ito, no? So yun po yung ating paggagamitan nito, itong talbos na ito. Ayan, no? So meron tayong tatlong variety ngayon dito sa Blessed Hillside. Ano po? Ayan. So usually itong ganito karami, ayan, yung ganito karami na talbos ng kamote, ayan, mabibili nyo lang ito later on dito sa Blessed Hillside sa farm gate price namin na 20 to 25 pesos. Ano? So yan po yon. Pero siyempre, pag ibinenta na po ito sa mga tahanan nyo, siyempre yung mga magbebenta nito, dadagdagan na nila yung presyo nito. Pero dito sa amin, mabibili nyo po ito later on. Ano po, hindi pa po kami nag-uumpisang mag-offer nito. Pero later on, mabibili nyo po itong mga talbos na ito dito po sa aming lugar. Ano po, pag dito nyo kinuha sa may farm, mabibili nyo lang po ito ng 20 to 25 pesos. Depende po sa presyuhan sa palengke. Okay, so, yan, no? Available po ito later on dito. Ginawa ko, ayan, no? Hinugasan na po nating mabuti, no? Ilang beses kong hinugasan to para malinis na malinis. Ano, although, ang maganda kasi dito sa farm namin, napakalakas at marami kaming supply ng tubig lalo na mga ganitong panahon. So malinis na malinis po yung mga leaves nito ngayon. Ang gagawin natin ngayon, dadalhin natin ngayon to sa resort. Dahil gagawa tayo ng Filipino style salad sa pamamagitan nitong ensalada na to, dahil isa ito sa mga i-offer na salad doon sa resort. So sa ngayon, ito po ang available namin na mga talbos ng kamote dito. Yung ating Filipino style salad. Yan po, ganyan kalaki, oh. This is just for 20 pesos farm gate price. Pero pag i-deliver na to sa bahay ninyo, 30 pesos na. Yan po. So, dami nyo nang pwedeng paggamitan dito. Possibilities, no, para po sa ating pong mga sweet potato. Imagine nyo po, no, hindi lang po kayo makikinabang doon po sa bunga ng kamote ninyo. Kapag meron po kayong mga contact sa mga restaurant o kaya naman kung meron kayong paraan to market this product, ano po, napakaganda po ng magtanim ng sweet potato. So another idea mula po dito sa Blessed Hillside Integrated Farm. Ito pong muli si Pastor Dan Azarco na nagsasabi sa inyo, pagkasama natin ng Lord, kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang kanyang pagpapala. Hanggang sa susunod po nating video, mga ka-Hillside.